Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahagi na niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa at yaong isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70 ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, "Bakit di ninyo sila sawayin? Bakit di ninyo sila sawayin?" Ngunit sinabi ni Moises, "Nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan at huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulhol dahil sa mga kapighati ang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinainan ng tanga ang inyong mga damit. Kinainan ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga ani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao na siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay
kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pinagpalang Sunday po sa inyong lahat. Narito naman po si Bishop Juni. Hopefully, makatulong uli sa pagninilay. At ang kagandahan ng ating gospel for this Sunday is that it can connect really to the Sunday gospel last week na atin ding binigyan ng pagninilay about yung grace and mission. At bakit? Kasi ang gospel natin today reminds us of the same reality na una, di ba, sa gospel today na binasa, one of the things that became an issue was, sino ba itong nagpapahayag? No? Para bagang there is a sense of exclusivity among the disciples na sila lang ang followers ni Lord. So kung may ibang nagsasalita tungkol sa ganito, he has no right. Well, ito na, mga kapatid, a reminder from our Lord. Kung hindi naman siya nagsasalita laban sa atin, ay sa ano pa? Ay di kakampi natin. In a certain way, I believe this is also part of the problems that we have had in so many ways pagdating sa missionary work and ministry sa loob ng simbahan. When people feel that our mission is exclusive. Alam niyo mga kapatid, we are being called for a mission because it is to become inclusive, to become, sabi nga, ay nakapagdadala papunta kay Lord. Paano pag ang dahilan natin is yung ating mission ang nagpe-prevent sa iba? One thing is to coordinate, one thing is to work with each other, but another is to prevent others. At minsan nakakalungkot na nangyayari simbahan. I always remember when I was still a parish priest ng isang parokya, well, my first and last parish, wherein merong dumating sa akin noon na nagsasabing gusto niya sanang maglingkod sa simbahan, pero ang sabi niya ay nahihirapan siya kasi pinagbawalan siya ng iba na naglilingkod din. Ano? Yung magbabasa daw kasi kumpleto na daw. Sabi ko, ba, ganun baga? And I remember talking to our readers, mga commissioned readers or installed readers namin doon, lectors sa aming parokya noon, na sinasabi ko, ilan bang araw meron sa isang calendar year? 365. How many readers do we have? Around 50? 60? Hindi pa 365. So, ibig sabihin, meron pang chance ang iba para maglingkod. So, why prevent others if they want to give of themselves sa simbahan, sa ministeryo? Dapat i-welcome. Yun yung isang problema, mga kapatid. And again, a reminder that who we are, our ministry is just God-given. It is a gift from God. It's not something that we have earned, but it is something that is being given. So, yung una. Yung ikalwa naman ay yung sense of responsibility nga. Di ba? Sense of mission. If it's God giving us this grace, then doon nakakabit yung ating mga dapat na duties and obligations. And one of the big obligations that we have is that we should be not, or we should never become a downfall for others. Nakakalungkot, minsan, napapakinggan natin. And because maybe it's true, na minsan may taong sumimba dahil kay Father. No? Hindi naman lahat ng sitwasyon tama yung dahilan. But there are situations like that because baka mamaya si Father condemned them immediately without knowing their stories. Or hindi lang kay Father, somebody from the church. I would always remember again, dito naman, sa diocese ko na kwento sa akin minsan na merong nagpapamisa, instead na going to the office, dumirekta doon sa nabasa ng pamisa, at doon nagsasabi, pakidagdag naman. I do not know why, but somehow siguro maitang ulo nung nag-commentator, namura yung nalapit.
Alam nyo mga kapatid, according to that story na binigay sa akin ng isang pare, that same person, hindi naman masamang tao, decided to go to another group, no? Isang sekta na doon sumama kasi because of that rejection that she received. Hindi ba nagiging cause tayo ng scandal sa iba because of that? Ay tayo pa yung mga lingkod ng simbahan. And I hope doesn't happen. Bukod sa hindi natin sila nape-prevent na maglingkod, ay baka mamaya-maya tayo pa yung dahilan kung ba't napapalayo sa Diyos. Eh mga kapatid, we have to be careful. We have to be careful. Because again, the grace that God is giving us, the call that we are receiving from God, is to bring people to Him, not away. Not to be exclusive, but to be inclusive. So again, mga kapatid, sana mapagnilayan natin to because I believe that that's where the church really has to grow into yung kanyang vocation. It's not something new, but it is a problem because of how we sometimes tend to think that we are graced and blessed to be better than others. Hindi po, baliktad. It is to serve others. So, again, sana wag natin malimutan. Always be blessed and be a blessing.